Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating unang balita, hindi na nakapalagpa sa mga otoridad ang number 7 Regional Most Wanted Person matapos ang sinagawang operasyon sa Davao de Oro. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Cherilyn Kalumpita. Ito ng pinagsanib ng puwersa ng PNP Special Action Force at lokal na kapulisan ang number 7 Regional Most Wanted Person ng Police Regional Office 11 sa isang operasyon sa Barangay Kamanlangan, New Bataan, Davao de Oro noong November 22, 2025. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng 1st Special Action Battalion, Rapid Deployment Battalion at Force Support Battalion ng PNP SAF. Katuwang ang New Bataan Municipal Police Station, Davao de Oro Provincial Police Office at CIDG Davao de Oro Provincial Field Unit. Naaresto ang suspect na si alias Julius, na kabilang sa Regional Most Wanted Person ng Pro 11 4th Quarter 2021 sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 counts of murder at 2 counts of homicide. Kasalukuyang nasa kustodiya ng New Bataan MPS Davao de Oro PPO ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng walang humpay na dedikasyon ng PNP sa pagsugpo sa kriminalidad at sa paghahatid ng hustisya para sa mga biktima ng karahasan. At mula dito sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Cherilyn Kalumpita, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Kalumpita. Naglunsad ang PNP Isabela ng isang araw na pagsasanay para sa mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Teams at Force Multipliers na nakatuon sa pagpapalakas ng seguridad sa kanilang nasasakupan. Ibabalita yan ni Patrolwoman Wendy Rumbawa. Sa gawa ng isang araw na pagsasanay ang San Mateo Police Station para sa Barangay Peacekeeping Action Team at mga Force Multipliers bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad at kaayusan sa lugar. Pinaunahan ito ni Police Major Erickson B. Aniag kasama ang iba pang opisyales ng pulisya. Tinalakay sa aktibidad ang mahahalagang batas tulad ng Republic Act 9262, Bawal Bastos Law at Anti-Child Abuse Law na ipinaliwanag ni Police Chief Master Sergeant Jennifer Peralta. Sinundan din ito ng diskusyon hinggil sa kampanya kontra iligal na droga mula kay Police Staff Sergeant Wendell Agug. Nagbigay din si Police Staff Sergeant Billy George La Morena ng praktikal na pagsasanay sa arresting techniques, kabilang ang tamang pag-aresto at paggamit ng posas upang mas maging handa ang mga kalahok sa aktwal na sitwasyon sa komunidad.
Samantala, nagpasalamat naman ang Kabagis Guardians Brotherhood Crime Watch International Incorporated sa pangunguna ni Efren Cadiz sa suportang ibinigay ng kapulisan at nangakong makikipagtulungan para sa layunin ng Philippine National Police sa pagkamit sa isang ligtas at mapayapang bayan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Wendy Rumbawa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rumbawa. Maharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isang lalaki matapos makuhanan ng iligal na droga ng mga otoridad sa Coron, Palawan. Narito ang balita ni Patrolwoman Christine Lorenzo. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng isang pakete ng hinihinalang ilegal na droga sa Kalye Gasgasan, Barangay Tagumpay, Coron, Palawan, pasado 1:00 ng hapon nito lamang unang araw ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspek na si alias Tino, 31 anyos, may asawa, mekaniko at residente ng Barangay Guadalupe, Coron. Ayon sa report, nakatanggap ang mga pulisya mula sa isang concerned citizen hinggil sa presensya ng 3 armadong lalaki sa lugar. Pagdating ng mga operatiba, nagsitakbuhan ang grupo at naobserbahan si Tino na may itinatapon sa gilid ng kalsada. Nang siyasatin, natuklasan itong isang maliit na plastik na naglalaman ng white crystalline substance na hinihinalang shabu, tinatayang 0.4 grams at may street value na 1,000 peso. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng Coron Municipal Police Station ang suspek habang inihahanda ang kasong paglabag sa Article 2, Section 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa home of the police, Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Samantala, arestado ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Iloilo City habang kumpiskado sa operasyon ang 57 gramo na hinihinalang shabu. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Justin May Halyores. Arestado ang isang high-value individual na kinilalang si alias Aye, 46 anyos matapos ang matagumpay na bypass operation sa Bunkers Village, Barangay Tabuksuba, Haro, Iloilo City. Nito lamang ika-1 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng SOU-6 ng PNP Drug Enforcement Group kasama ang mga operatiba ng ICPS-9 at sa koordinasyon ng IMEG Visayas. Ayon sa kapulisan, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano'y iligal na aktibidad ng sospek. Pinangunahan ang nasabing operasyon ni Police Captain Rogelio D. Dimaisip Jr. sa ilalim ng superbisyon ni Police Colonel Rizaldi L. Caballero, Commander ng SOU-6 ng PNP DEG. Kasama rin sa operasyon ang team mula sa ICPS-9 sa pamumuno ni Police Major Eduardo S. Siacon. Nasamsam mula sa sospek ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu, kabilang ang bypass item na may kabuuang timbang na humigit kumulang 57 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 387,600 pesos. Nakuha rin ang isang genuine 500 peso bill na ginamit sa transaksyon kasama ang budol money, isang Vivo cellphone at isang coin purse. Dinala ang mga nakuhang drug evidence sa Regional Forensic Unit 6 para sa laboratory examination habang ang suspect ay pansamantalang nasa kustodiya ng ICPS-9 para sa dokumentasyon. Ang suspect ay nakatakdang sampahan ng kasong may paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kabuuan, iginiit ng PNP Drug Enforcement Group na patuloy nilang pinapaigting ang kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Isang hakbang na muling nagpapakita ng kanilang matibay na paninindigan para sa kaligtasan ng publiko. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Halyores. At para sa ating huling balita, nasabat sa 3 sospek ang mahigit 700,000 pisong halaga ng iligal na droga sa matagumpay na bypass operation ng pulisya sa Cebu City. Tinutukan niyan ni Patrolwoman Annalyn Canoog.
mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Police Station 6, Cebu City Police Office, ang halos 700k na halaga ng ninalang shabu mula sa 3 tulak sa isang bypass operation sa Barangay Sawang Calero, Cebu City noong ika-29 ng Nobyembre sa taong kasalukuyan, banda alas 5:25 ng umaga. Kinilala ni Police Captain Gian Carlo Reyes, officer in charge ng nasabing istasyon, ang suspect na sina Alex Upao, 18 anyos, at ang kasamahan nito na si Shalom, 33 anyos, at si Cindy, 26 anyos, pawang residente na nabanggit na lugar. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 7 pakete na hinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 102.10 na gramo at isang coin purse na ginamit bilang lalagyan ng iligal na droga. Tinatayang aabot sa 694,280 pesos ang halaga ng nasamsam na shabu batay sa standard drug price. Kasalukuyang nasa kustodiya ng stasyon ng mga suspect habang inahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patunay ang matagumpay na operasyong ito sa patuloy na kampanya ng mga pulisan laban sa iligal na droga para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa Cebu City, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat sa iyo, Patrolwoman Canoog. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. At mga ka-PNN, 23 days na lang, Pasko na. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.